Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibu natin, Korte kumilos na, pinatawag ang mga may pakana. Yan mga kababayan, yung mga salarin, yan, pinatawag na po. At yan po mga kababayan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. At eto na nga mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, ito mga kaubayan, naglabas po ng statement ang spokesperson ng Supreme Court, no? Ito po mga kaubayan, good news po ito, ito, Supreme Court of the Philippines, Office of the Spokesperson, March 13, kahapon po ito, 2025 mga kaubayan, statement of the Supreme Court spokesperson, no? On March 12, 2025 at 4:26 p.m., the Supreme Court received a third petition for habeas corpus certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order or TRO or writ of preliminary injunction. Yan mga kaubayan, di mabasa no? Filed by Representative Paulo S. Duterte. Yan mga kaubayan. The petition, ito po yung laman The petition challenges the action of Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary Juan Victor Rimulya Jr. and Philippine National Police Chief Major General Romel Francisco Marbella, respondent po, in enforcing the International Criminal Court warrant of arrest former President Rodrigo Roa Duterte. It seeks to nullify these actions and prohibit further cooperation with the ICC. The petitioner also prays for a writ of habeas corpus to ensure the release of former President Duterte from the confinement and detention. On March 13, 2025, the Supreme Court en banc anonymously resolved to consolidate the petition filed by Representative Paulo S. Duterte with the earlier petitions for habeas corpus filed by Sebastian Duterte and Veronica A. Duterte. And eto pa mga kaubayan, direct respondents in the consolidated petitions to show cause within non-extendable period of 24 hours from receipt of notice why the temporary writ habeas corpus should not issue. Yan mga kabayan, yan. So binibigyan lang po si Executive Lucas Bersamin, si Marbel at si Rimulya mga kabayan ng 24 hours para magpakita at sagutin yung petition ng mga Duterte mga kababayan. So, yan. Umaksyon na po ang ng ating korte Siguro kung nakita rin nila na meron talagang mali. Kaya agad-agad po nilang ni-resolve itong petition ito mga kababayan. So, yan, palakpakan po natin at sana naman makakuha agad tayo ng sagot dito po sa tatlong ito. Kung bakit ba nila ginawa yon, okay? So ito mga kababayan, si SOG si DILG Rimulya mga kababayan. Ito may nag-interview po sa kanya. Nako, huling-huli po mga kababayan, pakinggan po natin to Biyahe ni ex-PRRD. Sumakay ho siya ng pribadong aeroplano. Seats 12, 10 ang nakasakay, tatlong
So yan mga kabayan, private plane, no? Yung sinakyan ni former President Duterte. Akala ko ba legal to, no? Kasi pag legal yan mga kabayan, dapat gobyerno, di ba? Well anyway, siguro ko sa sobrang lang pagmamadali, kaya sa private plane na lang po. Kanino kayang private plane yon mga kabayan? Baka sa kanila rin ha? Talagang hinatid po nila, no? Si former president doon sa ibang bansa. Parang eto na, sige, sa inyo na to. Parang ganun ang dating sa atin, no, mga kabayan. Ihinatid nila papunta doon si former President Duterte. Silya para sa kanya, lay flat ang kama niya. Tatlong doktor ang kasama niya, at saka isang nurse, at saka 2 security na pinili niya. In-offer namin sa kanyang kinakasama si Miss Hanilet na sumama, tumanggi. Kasama rin si former Executive Secretary Bingbong Meldea at 3 pang kapulisan. Okay. A few moments later. So direct ang tanong, sir, dinedeprive nyo daw ng medical care si dating Presidente Duterte? May isasabi ko na bihira ang Pilipino na babiyahe na 3 doktor at 1 nurse ang kasama. Hindi, bihirang-bihira na ngayon. Nangyayari lang yan sa mga bilyonaryo. At siya, 3 doktor, 1 nurse on a private plane. So, bihirang-bihira yan. Kamusta naman po yung biyahe ni XPRR? Sir, mga kabad, ano po ang inyong masasabi dyan? Sabi po dito sa naku po, nagpahalata kang nagsisinungaling. Nako. Yan. Anong masasabi niyo dyan mga kabayan? At eto pa, nako, doon po sa mga natutuwa. Sabi dito sa caption mga kabayan, tuwang-tuwa kayo sa nangyari kay Duterte. Eto, pakinggan ninyo kung matutuwa pa ba kayo? Eto mga kabayan, pakinggan po natin si ma'am. Nako, mas maganda kung si ma'am magsalita sa mga inayutak na to, baka sakaling makinig. Eto na po. Sus, mentalidad talaga ng mga Pilipino. So tuwang-tuwa ka naman dahil si Duterte kinuha na ng mga ICC. Na hindi mo nakikita na yung ginawa nila na yun, it just shows gaano ka-weak ang justice system sa bansa mo. Tama, no? Nagpapakita lang yun na weak ang justice system natin mga kabayan. Bakit ba hindi rin gumalaw ang Korte Suprema, no? Sa bagay, naghihintay lang kasi rin yan eh. Kung may pumunta sa kanila or wala, di ba? Paano si Tory atat nadali na agad sa Netherlands, no? Hindi, sakay nyo na yan. Sakay na, yun, sakay agad. Tapos, sinasabi nyo, justice is served. Hindi nyo ba alam na hinihingan nyo ng justice mga addict na pumapatay ng mga inosenteng tao? At eto pa, tuwang-tuwa ka dun sa nangyari. Ngayon, hindi ka natutuwa or natutuwa ka din ba sa nangyari sa Pilipinas mo na walang-wala ng pera dahil sa pangungurakot ng present administration? Regardless kung si Duterte man yun o hindi, kapwa mo Pilipino, kinuha sa ibang bansa para litisin, may sariling justice system naman tayo dito. Alam mo, kahit kailan hindi na talaga aangat ang buhay natin, lugmok na ang Pilipinas, wala na ang pera, papakita pa na weak ang justice system natin, tapos tuwang-tuwa ka pa. Yan ang gusto mong ipamana sa mga anak mo at sa future generations ng bansang to. So yan mga kabayan, ano ka ngayon? Tuwang-tuwa kayo nagpapakita lang na weak ang justice system natin, no? Tapos tuwang-tuwa pa kayo sa administrasyong ito na puro paglulustay ang ginagawa. At hindi na nagtatrabaho kung di manira na lang ng magiging future opponent in politics. Di ba? Kasi marami po ang nagtataka mga kabayan, no? Sa administrasyong ito, no? Hindi na po sila gumagawa ng mga batas na pakikinabangan ng taong bayan. Puro na lang sila hearing against Duterte, no? Halata na kayo sobra.
Sobrang halata na po kayo mga kababayan. Sayang lang po talaga yung pinasasweldo ng taong bayan dito sa mga hinayutak na ito. Tapos, yan lang ang gagawin. Sabi nga, may nakita kong comment eh. Sabi niya, may ano rin, may ganti rin ang yung mga luha, no? Na tumulo sa bawat isang Pilipino sa pagkaka-aresto kay former President Duterte. Gaganti ang mga luha, mga kababayan. Matinding ano yun, matinding statement yun. Talagang masakit siguro sa dibdib niya. Ay sa atin rin, masakit rin, pero wala tayong magagawa. Mag-ano lang tayo, let's pray. Total, kumikilos naman ang Supreme Court. At kanina, hindi ko lang na-save, no? Gugulong na po yung preliminary or yung ano yan? Sa ICC, no? May tawag dyan eh. Nakalimutan ko lang. Teka lang Basta. Mag-i-start na po yung ano ni PRRD sa ICC. Nandito sa dila ko, hindi ko lang well, anyway, mamaya pag naalala ko mga kabayan, sabihin ko ulit sa inyo mamaya. Okay? So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan sa sinabi ni ma'am? Marami po ang natutuwa pero marami rin ang nagagalit. Anyway, so eto pa. Bago natin simulang i-play ang video ngayon mga kabayan, no? Reporter ng ABS-CBN, pahiya. Ayaw magpa-interview ng ating mga kababayan sa Netherlands dito sa ABS-CBN kasi ginagamit lang daw sila. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. We are not paid by the Loading pa. Marcos. No. Yeah, we are here to sympathize. We are from Belgium, Germany, and Germany with our own money. Our reporter from ako rin taga-ABS-CBN, Sen Hernandez po. Sen Hernandez. She's also reporting, taga dito I'm sa an Netherlands. ex-mayor of Cabacan. Talaga? I'm a two-termer. My husband is also a mayor. Hindi. Gagamitin niyo lang kami eh. Bakit naman? Kayo kay Duterte, di ba? Oo. Narinig nyo mga kababayan, gagamitin nyo lang naman kami, di ba galit kayo sa mga Duterte? Kita mo na. Even our kababayans in far away mga kababayan, no? Alam nila na nangyayari dito sa Pilipinas na yung mga mainstream media, ay kayo ay mga bayaran. Di ba? Kaya yan ang magpa-interview sa inyo. Ano ba yan? Nakakahiya. Naturingan kayong mga reporter pero ayaw na magpa-interview kasi mga bias nga kayo. I mean, okay lang maging bias, di ba? Sa mga vloggers. Pero kung sa inyong mga mainstream media entity, you have to be fair, no? Magkabilang side po ang dapat tinitimbang ninyo, hindi one-sided kayo. Paano ba yan? Bistado na kayo. Hirap kayong maka-interview dyan. Gumawa na lang kayo ng sarili ninyong mga kwento dyan. Kayong mga mainstream media. Ayaw na magpa-interview ng mga kababayan natin sa the Netherlands, no? Para mayroon kayong may report, gumawa na lang kayo ng sarili ninyong kwento. Huwag nyo nang ibase sa ating mga kababayan dyan. Kawawa naman kayo. Yan mga kababayan. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga. Simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Iba-iba man ang grupo sa politika, pero isa ang pinaglaban, ang soberenya ng ating bansa. Senator Peter Cayetano, dismayado sa mga kapulisan kasundaluhan at sa pamalaang Marcos dahil sa di umano'y injustice ang pagkakaaresto at pagmamadaling surrender sa mga banyaga ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC na wala namang jurisdiction
sa ating bansa. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, buong bansa nagimbal sa iligal na pagkakaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa inilabas na warrant of arrest ng ICC na wala namang jurisdiction sa ating bansa dahil di umano sa nangyaring crimes against humanity noong kanyang administrasyon. Hindi may tago ng taong bayan, lalo na ng mga taga-suporta ng Pangulong Duterte, ang galit sa Marcos administration na siyang tumulong di umano para maaresto ang dating Pangulo at minadaling ilipad papuntang the Netherlands sa parehong araw. Isa na sa nadismaya si Senator Alan Peter Cayetano at sinabing malian niya ang ginawa ng PNP at ng pamahalaan dahil sa gumagana ang ating mga korte sa bansa na siyang dapat So ito lang no mga kabayan, napapaisip lang ako kung ito bang Senado, itong Kamara, no, Kongreso, magkakanda kaya sila ng investigation, no? About dito sa nangyaring illegal na pag-aaresto, no? Kay former President Duterte. Ang sabi nga ng iba, hindi ito pag-aresto kundi pag-kidnap, no? Oh. Ang tanong ko lang dito sa Kamara at Senado, iimbestigahan nyo ba yan o hayaan nyo na lang? No? Kasi, parang may nalabag pong batas. Unang-una, wala po silang physical copy ng warrant of arrest. No? So, pwede ba yan? I'm not a lawyer, pero, di ba? Kung wala kang warrant of arrest, nipapakita sa akin, sa cellphone lang, hindi ko alam kung tatanggapin ko yan kasi hindi ko naman nakita personal, di ba? Baka mamaya yung pirma doon ng mga judge or sino man ang pumirma doon ay iba doon sa ipinakita mo, di ba? Hindi ba kayo mag-iimbestiga about dyan to make para ma-republish, no? Yung ating batas, mga kababayan, mas mapalakasin pa ang batas na yan at pagbawalan yung mga virtual warrant of arrest. Kailangan siguro physical, di ba? Kasi mamaya mga kababayan, no, gayahin yan ng ating mga ibang kapulisan. Aresto na lang ang aresto gamit ang kanilang mga cellphone na kung saan pwedeng i-edit, no? Yung mga pangalan kung sino man dyan sa warrant of arrest na yan. Di ba? Oo. Baka nahihiya lang kayo. Kongreso, Senado, mag-imbestiga naman kayo. Maglitis sa mga kaso ng dating Pangulong Duterte. Malaking pananagutan di umano sa batas ang ginawang pagsuko ng soberenya ng Pilipinas para sa mga banyaga na ang motibo lamang ng administrasyon ay lipunin ang pamilyang Duterte sa mundo ng politika. Ayon pa kay Cayetano, hindi di umano dumaan sa due process ang ginawang ito at di binigyan ng tsansa na makapagdepensa si dating Pangulong Duterte sa kanyang sarili at agad-agad binigay sa ICC na kahit wala pang 24 hours na makapagdepensa ito. Kitang-kita pa na nagkalat na sa mundo ng social media ang mga kabi-kabilang prayer rally, hindi lamang sa bansa, pati na rin sa ibang bansa na pinangungunahan ng mga OFW nating mga kababayan. Tanong ng taong bayan, lalo na mga solid Duterte supporters, na may maasahan pa ba tayong batas na patas gayong ang ating pamahalaan na pinamumunuan ng Pangulong Bongbong Marcos ay tila pinagkalulo na di umano ang ating soberenya. Nang lumabas nga ang balitang ito ay Ayan mga kabayan, mayroon pa ba tayong aasahan sa gobyernong ito, sa administrasyong ito? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Don't forget to like the video mga karibin natin. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.